Lagyan natin ng ng background. Anong background? Ay, di, okay na yung sa'yo Parang dyan eh. ganyan. So, Oo. okay na yung background mo, Jim. Ang ganda na niyan. Oo, ang ganda kayo nung sa'yo, Jim. Kasi Next year, magiging Parang ka na. mini. Sikat na YouTuber. Oo. Mimiya nga. Sabi nga ni Direk, Mimiya. Oo. Kumanta si... Third World Kumanta si Cinema. Kit kanina. Third World Cinema Club. Warning. This podcast contains spoilers. And joining us is filmmaker, film festival director, among others, Keith Delihero. Yes. I Yay! am Keith Delero from Visaya. Today, we will be talking about Berlinale in International Film Festival, a bit about the short films and the film that won the Golden Bear. But before that, we'd like to gain a little perspective from Keith on his first online film festival. What was your experience watching this festival for the first time as a viewer instead of as a programmer or something else? Sa lahat ng festivals na nasalihan ko na may film ako, hindi ako nakakapanood ever. Sayang yung festival pass. Kasi most of the time, itutulog ko na lang sa pagod sa paggawa ng film. So, ayun, hindi ako nakakapanood. Tapos kung wala naman akong film, wala din akong festival pass. Hindi ko ma-afford na manood. So, yun yung situation ko. So, noong 2018, na pinalabas sa Berlin ang Babylon. So, ganun ulit. May festival pass. Tapos, lahat ng screenings namin kailangan puntahan kasi may Q&A. Ganun. Wala din ako napanood ng ibang film. Except siguro dun sa opening film ni yung Isle of Dog ni Wes Anderson. Nakita ko si Wes Anderson. Sino niya? Si George Clooney. Yung Ghostbusters guy. Si Bill Murray. Bill Murray. Yan. Sorry, I'm so sorry, Bill Murray. So, ayun. Hindi rin ako nakapanood. Tapos, nag-raran ako ng Binisaya Film Festival. Lagi ako nasa back-end. So, yung audience perspective, hindi ko rin siya na kasi habang pinapalabas ang mga film, nag-stress ako sa DCP, mga ganun. Anong mga nangyayari, nagtutroubleshoot. So, ito ngayon, nangyari nitong Berlin 2021. First time kong magkaroon ng pass. Thank you to FDCP. Binigyan ng pass kami ng Binisaya Movement Inc. Ayun, nagkaroon kami ng access to the films. So, first time kong makapunta sa festival na walang film na may pass. And mapapanood ko siya lahat. And first time din na online. So, 2 beses ko siya na first time. Tapos nung nandun ako, hirap niyang panoorin kasi yung feeling na para siyang parang alam mo na may feeling na dapat festival siya. Pero hindi. Ikaw lang mag-isa. Tapos may control ka sa sa pinapalabas. Pwede mong i-pause, pwede mong i-stop, pwede kang mag-next, pwede mong i-atras. So, sa experience rin, parang hindi ko siya, wala akong matatapos. Ganun, kaya, ayun, tinawagan ko si Third World Cinema Club, the experts of watching a film, para tulungan akong makapanood nitong mga films na ito. So, sa idea na meron akong kasabay na manood, hindi ko na siya ma-skip, hindi ko na siya ma-forward, hindi ko siya ma-stop or ma-next. So, ayun, parang yung supposedly feeling na pinapanood mo siya na marami kayo na audience na hindi ko siya na-feel, naramdaman ko siya ulit ng may kasama. Ganun, na virtual screening something na ewan. So, ayun. Kasi kahit pa paano Niraos naman. Oh. Yung conscious effort na, nanonood din si John or nanonood din si Ses nung ganun. So, panoorin ko rin. Parang ganun, no? Kahit may access ka dun sa controls, no? May kasama ka nanonood din sila So, hindi mo siya basta-basta
skip. So yun yung feeling ko na katulong doon sa sa naging struggle ko para ma-experience yung buong ano na yun, experience na yun. Kayo yung mga matibay ang matibay ang loob sa mga alam mo yun, yung nanonood nagmamarathon sa mga festival, tapos makikita ko na lang si Jan sa Facebook na nakadapa, gano'n, no? Ganun. So, ayun. So, first time ko itong na-experience. Mahirap pala siyang gawin. Ses, ikaw, since feel ko marami kang gustong sabihin about it. Di ko kasi sure kung napanood ko yung short films nung ibang Berlinale years. Baka na-encounter ko siya. Hindi ko lang alam na part pala siya ng Berlinale. Pero, pansin ko lang, very siya eh. Dapat, ang tagal nag-isip. Very, European yung themes niya. So, kumbaga, alam mo yun, parang ikaw na mahilig manood ng independent films, parang sanay ka na dapat eh. Pero lagi, itong sinali nila sa roster, parang Berlinale. Alam ko nag-apply ako before, wag niyo na akong tanggihan. Pero 70% nung mga palab ng short films, parang may mas gaganda pa. Ganun na parang, bakit kaya ito yung sinali nila ng mga entries? Siguro because of the pandemic, na parang naghanap na lang sila ng mga magsasubmit. And ang nabasa ko before, parang 30 yata yung mga kinonsider, kinot down nila to 20. Pero 4 or 5 lang ata yung nag-stand out for me. Mhm. And I think sa inyo rin, medyo may mga nag-stand out din. So I guess, mas maganda siguro, especially for our listeners din, na mas ma-highlight natin kung ano yung mga bet. Isang bet, isang hindi bet, ganun, no? So for me, if I'm gonna start, yung number 1 ko, interesting choice, I guess, pero siya malayo, kumbaga malayo siya sa personality ng films na gusto ko. Very interesting siya kasi animation siya, nakakaiba. It's from Russia, so it's called Vadim on a Walk. So directed siya ni Sasha Zversky. Ewan kung tama yung pronunciation. Pero yun. Tapos parang ang nag-narrate nung entire film is si Alexei Prozvermin. So kumbaga, since animation siya, so kumbaga siya na rin yung main actor niya. So yun. So yung synopsis niya, si Vadim, yung character, nasa isang masikip siya na square space. So dun sa mismong animation, parang may makikita kang very strange Russian-looking na animation na parang kakaiba yung facial features. Tapos, nakaupo siya, tapos parang open siya na space na square. Tapos parang, yun, nagko-contemplate siya na bakit ako nasa square. As in, sinabi talaga niya, bakit ako nasa square? Parang ganun. So, bilang maya-maya, nag-cut to a next frame na parang, kung naalala niyo yung movie na Inside Out, nung nag-enter sila dun sa isang parang vortex ng utak, kunyari, na nag-iba ng features or shapes, yung mga yung character. Yun. Ganun siya, parang kumbaga, from one point perspective ni Vadim to another. So, kunyari, yung perspective niya, takot siya. So, yung animation is takot din. Parang very shaky, ganyan. Tapos, yung neurotic naman na parang naging square, naging very rigid yung tapos biglang naging happy naman siya. Tapos, yung audio rin nung is happy din. Tapos, yun. Tapos, feeling ko, siya parang, millennial ata siya. Kasi, at one point, nagkaroon siya ng parang 90s na arcade music. Na parang pang Tetris, ganyan. So, siguro kaya doon ako natuwa na, okay, pwede mo palang gamitin to sa film, parang ganyan. So, yun. So, yung maganda muna, pinakamaganda for you na short film. May Uncle Tudor. This one actually won the Golden Bear documentary, no? The filmmaker goes back to her family house. She talks with the titular Uncle Tudor, no? And as it goes on, it turns out na she was sexually abused by this uncle. And parang it's very yung focus niya is very off cam. It's not focusing on faces or hands. On faces but on the body, on background. May parang there is a parang aversion to look at it
in the eye, kahit na very confrontational yung film. And it's also reflected dun sa reactions nung uncle mismo. Kasi ang iisipin mo at first, deny siya, no? But no. It's yung responses niya to the questions are very dismissive. Like, yes, maybe I did something like that, but ganyan. So parang he's not saying he didn't do it. So maybe I did, touch you there when you were 9 years old, but you were 9 years old, ganyan. Maybe you liked it, ganyan. But may parang sense na he's trying to shape din the narrative according to his may parang evasion, may parang casual, parang I did it, so what? Parang may ganun na feeling. And it's very nakakataas ng blood pressure. So and this is not a isolated occurrence, as you can as said in the closing part of the film. It's said that this is a lot of people in this country undergo at least some level of sexual abuse in their childhood, and a lot of them, a great portion of them, never report it. So yun lang, malakas yung tama niya sa akin anyway. Pero yun, I see why it won the Golden Bear. It's a very important topic to discuss. And maganda yung filmmaking niya. It's very, in terms of form and also content, nandun lahat. Ayun. Keith, ikaw naman, and any short in particular na gusto mong pag-usapan? Isang short lang. Matanda. Pag nanonood kasi ako ng foreign language film, hindi ko na pinapansin ang subs. Parang ini-insist ko na kaya ko na siguro tong i-feel lang ba? I-feel. Marami ako nami-miss na mga information, pero gusto kong habulin yung feeling kung paano nagfo-flow together yung sound, yung video. Ano yung feeling na paano yung curation kumbaga nitong sa Berlinale na parang okay, sila, meron silang sinusundang theme or ganun, may ganun ka bang na nakuwang aspect from common siguro nakita ko maraming PowerPoint cinema slideshow tapos may voiceover. Feeling ko na cost siya ng pandemic production, no? Yung pag-iwas ba sa mga sakit, para safe ang paggawa. So parang ito yung nagiging convenient na process to make a film. And baka yun din yung mga nag-submit, mga ganon din. Parang ever since ang napapansin ko sa Berlin, parang sila hindi sila, paano ba? Parang nag-enable sila ng mga non-traditional forms of cinema. So, interested sila hindi sila masyado, feeling ko lang, pwedeng mali ako, pero feeling ko, hindi sila masyadong interested sa very narrative, traditional way of short film. Parang, pag ilalagay nila dun lahat, parang yung tipong pang video installation, kasama din siya along with the documentary, along the dramas. So, ayun, very interesting siya sa akin kasi gusto kong isipin na parang similar sila ng interest ng programming ng Binisaya. Wow, char. Berlin ang level. Parang ganun ba siya na parang lagay mo lahat ng matatapang and malakas na miscellaneous short films na hindi mo makategorize. So ayun. So sa lahat ng napanood natin, ang naalala ko, nag-stick sa aking mind ay yung Windows. Hindi ko alam bakit, basta yung may yellow na screen, something, tapos may bintana, parang may monitors ng computer. Inaano niya, nire-reflect niya yung outside world. Yung world natin ngayon, kumbaga. And agree ako, Kit, na kasi na yung mga napanood natin sa Berlinale ay na shorts. They're they very experimental nga ang style, karamihan. And yun nga, baka it's a indication or parang filmmaking style na syempre hindi ka pwedeng lumabas at mag-film by yourself.
So, Yes. it's gonna be a challenge talaga. Napansin ko lang din, despite that, no, nandun pa din yung, posibleng mali ako, pero yung recurring na napapansin ko sa kanila na very into sila sa mga themes of yung mga border conflicts, yung mga ganyan, politics, ganon, or yung politics of self, yung mga ganyan. Parang laging may ganon na napapansin ko sa mga pinapalabas nila. And speaking of Zoom, may isang short film doon na yung naalala nyo, yung mga ibon na nagzo-zoom Yes, na ito may yung pinagchichismisan. International Chorus Day ba yun? Dawn Chorus. Chorus Day. Nakakatuwa yun. Parang Maganda yan. International Dawn Chorus Day. Yun. It's kahit na ganun siya, kahit na very flowy siya, very political din siya kasi yung mga ibon, pinag-uusapan nila yung mga political prisoners all over the world. So, mga ibon na malaya, pinag-uusapan yung mga ibon na hindi malaya. Ganun. Sa Zoom. So, Cute. ayun. So, I guess, Jim, ikaw, save the best for last. Anong isang short Thank you. film na napanood natin na nagustuhan mo? Kasi alam niyo naman work, kaya humahabol lang ako sa screening time na available. So, ang pinaka nagustuhan ko dun sa napanood nating short ay yung Rehearsal. Tapos diba sabi niyo isang short film na hindi ko nagustuhan, yung The Men Who Wait. Diyan natawa tuloy ako sa The Men Who Wait. Yun din yung number 5. Yun din pinakayoko. Kasi I agree with Keith na parang lahat ng may politics siya of self. Ito yung film na parang sabi ko, okay, 2021 na, bakit may nasingit pang ganito? Kasi parang, it's so 2010. Yung pinaka-substantial part siguro ng film, in fairness naman to the film itself, these are two lumberjacks, or basta their work. Coal miners. Coal miners sila, yes. They've been working at this mine all of their lives. Tapos, there's something in their post-coital, conversation, pagka-journey nila, di ba? Nag-uusap sila. And it's parang naisingit nila yung idea na there's this parang multi-generational trauma that stems from being these laborers na binubuhos niyo yung buong buhay niyo into the coal mine. Yes. I agree dyan. Pero yun lang yung nakuha ko sa Yun na yung kanya. takeaway. Kasi otherwise, ang dami kong tanong, parang sino yung guy na nag-iigib ng tubig? Bakit sila I'm guessing nag-jerjer sila sa forest dahil paano pag naputol yung puno na yan? Saan na kayo mag-aantay? Ganun. And kasi paano ko nabagsakan kayo ng puno, tinaihan kayo ng ibon habang jerjer kayo dyan. Pero anyway. Tsaka alam mo yun, parang bigla akong napaisip na parang lahat ba ng constru is mga ganon, di ba? Parang lahat ba sila ganon? Gusto nila ng ganon lang. Is that the only meaning of life? Char. Kaya napaisip ako, kahit natanong ko kayo, yun ba, sa Berlinale ba ever since ganun talaga siya na, pero yun nga, parang, hindi ko kasi alam dahil baka culture nila, very. Pero hindi ba? Sa France to, di ba? Ang The Men Who Wait is from France. So, tapos, France is very confrontational din in terms of their cinema. Very. Yes. Saka hindi naman, ang dami na natin napanood din ng mga French gay films, pero hindi naman backward. Kasi I felt yung The Men Who Wait, parang backward siya. Kasi, okay, I find it brave na nagpakita sila dyan ng dalawang matandang gay na having sex. But, ano yung representation anong representation nung black, let's say it's a black French, diba? Kasi diba they're talking about coal mining and then lumabas siya. So, is he a representation of the coal? Parang it's parang for me, yung coal. It's kind of offensive. Ewan ko parang may mali sa execution diba? So, yun, parang that's why I didn't like it. I guess it's a gay film. Ang ano ko Jim dyan ay the black guy might be a reference to immigrants kasi there's an increasing wave of immigrants coming to France and they are being increasingly pulled into these menial jobs.
So these two, the two old gay guys, the gay coal miners, they're being replaced by this new guy na nag-iigib ng tubig. Mm-mm. Pero Oo, kasi may Hindi, it's papapaslide his pa turn siya na eh. daw Pumapaslide-slide pa eh. It's his turn na. it's his They turn waited. na. Siya na ang magtutubig. Ganun. Ano Oo. magtutubig? So to be Diba? fair, itong Saka- film naman na to, hindi naman sa tipong wala siyang laman. Hindi lang, Oo. yung execution Oo. lang is very not Oh, very iba. Iba lang. Kasi para actually yung black guy na yun, siya lang yung for me yung nag-redeem nung palabas. Kasi Pelikula. hindi, For wala- you? For Very- you? For you? he's very far away from the two. Like, yung dalawa, okay, tapos, nagtanong kayo, tapos, Pornhub ba to? Porn na pa. Pornhub Kasi Yung yung- napapaisip ako, totoo ba na yung ginamit ay totoong, tapos biglang, or Really, dildo ba? Tapos lumberjacks. biglang may ganun na di ba? Feeling ko Parang- prosthetics lang siya. Yeah, So we're back to prosthetics the Paul Avellino kind of questioning. Fangirl. Pero malay mo Feeling Akala ko ko pa prosthetics. naman yung The Men Who Wait, sagot sa The Woman Who Ran. Kasi 'di ba, may The Woman Who Ran sa Berlin din yan, 'di ba? Siguro sagot yung The Men Tsaka Who Wait ganda sa ng The title. Woman Hong Who Ran. Sang-soo. Oo. Oo. Ay, Dapat iba ano- ito, nagulat ako, buti hindi ko tawag dito, walang ibang taong nanunood, ako lang. Pwede rin kasi may part doon 'di ba na gumano na zoom, 'di ba ganun si Hong Sang-soo? Yung paulit-ulit. Paulit-ulit yung zoom. Doon sa black guy na naninilip, 'di ba naninilip siya nung una? Nanilip Ay, may siya. voyeurism pa palang naganap. May Oo. voyeurism. So kung kunyari, nag-zoom in 3 times, Hong Sang-soo film yun. Inisip niya, ako ba susunod dito? Baka yung The Men Who Wait, yung black guy yung nagwe-wait. Parang ako na ang susunod dito. Aren't you? Ako din, I can't IQ. wait to finish this movie. Ganun. Galit na galit. Galit. Talaga. Jim, Oo, mas- anong masasabi mo dun sa yung na-enjoy mo, yung rehearsal? Rehearsal. Yeah. Basahin ko lang yung synopsis na ginugel ko, sorry. Mhm. Sabi dito sa sa Google, a play is being rehearsed. The actors take on the roles of a church group rehearsing a performative piece, a rehearsal for a play about a rehearsal for Sunday service, amongst other things. Actually, ang gusto ko dito with rehearsal, ang pinakita dun sa short film ay may thin line between reality and fiction. Kasi 'di ba, uso ngayon talaga yung mga fake, alam mo yung mga false teachers, Ah. diba, lalo na yung mga false evangelists, diba, yung mga, especially nowadays, diba, ngayong pandemic, the more that people who have faith, natetest sila. So, in rehearsal, nung pinapanood ko to, nagandahan ako because of, it confronts as well yung spiritual aspects when it comes to believing kung totoo ba itong tinuturo or hindi. Kasi nagre-rehearsal sila. From the title itself, rehearsal siya. Kaso, parang it's a preparation also of a Sunday service. So, parang ang nasa isip ko, ay, teka, totoo ba to or hindi? Hindi na siya basta stage play. At ang interesting pa with rehearsal kasi ang setting niya, or I mean yung filmmaker is from Nigeria, and alam naman natin in Nigeria, 'di ba, na ayan na yung minsan nandiyan yung tinitake advantage, 'di ba, yung because the people are oppressed, so eto na yung faith diyan na ipapasok, 'di ba? So ang sa akin, ang striking sa akin dito ay kung paano nila nire-rehearse yung stage play na, yun nga, sabi ko, thin line between reality and fiction, para maging convincing siya sa tao na there's a miracle, yung pala hindi naman talaga miracle, parang gawa-gawa lang din ng tao, ganun. So, yun yung nagustuhan ko dun sa film. And kahit na short siya, for me, it's powerful. Yun. Let's move on to yung our feature film, kumbaga. And this film won the grand prize at the festival, no? It's called Bad Luck Banging or Looney Porn. It's a Romanian film by Radu Jude, no? So it's
you can you can split this film into like 3 parts, no? The first part is like this very graphic sex scene, followed by there's these 2 other parts. There are discussions about that sex scene, and then the PTA, kumbaga, or the Parent Teachers Association is trying to kick out this woman because of what she did. So, ayun, no? Have you watched any other films by this director before? Nope, No, I haven't. I haven't. So if I remember correctly, this filmmaker's films are very polarizing. You either like it or you don't. And what I also noticed about films from itong Eastern Bloc, no, Romania, Bulgaria, Serbia, mga ganyan. Basta yung mga films dyan sa Eastern European, ganyan. They tend to make very provocative films about history. So, I can see na very ham-handed siya in terms of what it's trying to say, no? This film is, may pagka-wacky siya eh. If you look at the opening credits, it's about, yung may parang Looney Tunes na cartoony like opening scene. So, it's trying to show how ridiculous it is. This is a film that parang tries to show you yung kumbaga the history, Romanian history, kumbaga, and showing how ridiculous it can be and how hypocritical people can be in society. And I guess also in the time of COVID-19, no, we are all trapped in these insular pockets, like, yung Parent Teachers Association. That hypocrisy can grow more. So parang may parang moral panic thing na nangyayari, na it also reflects yung parang as a criticism of this parang super neoliberal whatever chuchu bells na nangyayari in society. And I can see, because of the medyo abstract-ish treatment of this film, na not a lot of people will not like it. Yeah, inaamin ko na yun. But gumana siya for me actually. I don't, it's not the greatest thing in the world, pero ang ganda ng pagka-mirror niya ng society in this like weird, sobrang weird, out of this world na picture. Pero yeah, Ses, ikaw, what are your thoughts on this film? May isang scene doon after nung sa first part ng tape, 'di ba, kasi teacher yung female lead dito, 'di ba? So Yes. parang memorable lang siya for me na towards the end parang may part doon na kinwestiyon na parang bakit yung BJ most commonly were used term siya, pero yung fellatio hindi niyo masyado, parang takot yung mga tao na sabihin, parang why, parang fellatio sabi niya. So bakit yun, you guys are horrified to hear that, parang ganun. It's tsaka nga yung point of view niya is very hindi siya outrageous eh. Parang lang siya. Kumbaga, kunyari, ikaw may partner ka, tas you guys do that, 'di ba? Parang it's natural for you to do that. Pero when another person or other people are involved, parang nagiging taboo siya, 'di ba? So, parang Rated sa akin, SPG pala tayo ngayon. Rated SPG. oo. Pero yun, kumbaga siguro, Nubay at gabay. yung filmmaker na to, siya yung parang walang may gusto magsabi. Ako na lang magsasabi, parang ganun. Parang meron lang siyang na-gets ko yung din niya. Hindi sa ayaw ko sa kanya dun sa palabas. Pero syempre, na-shock lang ako na yun yung umpisa. Tapos parang na-realize ko na yung shock kong yun, it's because I'm seeing something that's usually a common thing for two people, but not for another person who's not involved. Parang ganun. May So, feeling ko- voyeurism siya. Oo. So, kumbaga, yun yung voyeurism na hindi mo sadya. Pero, yung Hindi point kagaya ng of... black guy. Doon Black sa- guy kanina. Dun sa The Men Who Wait. The Men Who Wait. Na siya, na very sadya. Pero dito kasi, parang,
Oh, yun. Kumbaga ito si Bad Luck Banging or Looney Porn Chuchu. Siya yung gustong i-prove ni The Men Who Wait na okay, may problems tayo sa society. We're afraid of sex, ganyan. Pero when we do it, we have fun, parang ganyan. Tapos yun. So, si Bad Luck Banging, maliban sa merong politics in the terms of handling taboos. Yun. So, meron din siyang in play na parang okay, sige. Bakit pag BJ, masaya kayo? I mean, tatawanan nyo nga yung term na BJ. Pero pag fellatio, nandidiri kayo. Parang ano. So, yun. Yun lang yung nagustuhan ko dun sa palabas na parang, kung merong taong gusto kong pag-analyze ng isang theme na bakit ganito, ganyan-ganyan, na parang taboo, almost to the point of taboo, Oh. pwedeng siya. May parang Pwedeng level siya of, yung tumingin. may siya yung level, interpret. may parang parallels din siya sa atin sa Pilipinas. Mm-mm. No? Kasi yung middle classes natin, upper middle class, we're relatively conservative no? Yung may very na tipo, ay, alam mo ba yung nangyari kay BJ, ganyan. Parang in your own, parang chismisa in your communities, tas parang kung ano-anong kaanuhan. Pero ginagawa nyo rin na naman yun with yourselves. So parang parang ganun siya. Ganun diba? yung hindi siya katulad ng ibang filmmaker dyan na puro mura. Mura. Ayan Ganun. tayo, May pinapatawa kasi. Wala naman. Dami naman nilang nagmumura dyan eh. Puro mura, wala namang sense. At least siya, puro ganun. Pero marirealize mo na, okay. Yung reaction na nakuha niya from me na, yakadiri, di ba? Yung, ganyan. Yakadiri, bakit ganyan umpisa? Tapos at towards the middle, iniinayos naman niya na parang, yung blame was not actually with the guy. It was more of with the girl na parang, teacher ka. Tapos ganyan ka. Diba? Parang may ganun siya. So I guess actually, kaya siya nanalo. Actually, yun yung hindi ko nagustuhan sa film is that parang ang naramdaman ko, lagi kasing laging dehado ang babae, which was yun ang pinakita sa Bad Luck Banging or Looney Porn, na parang lagi sa kanya yung sisi. Diba? When in fact, yes, gusto niya yung nangyari, yung, di ba nga, kasi asawa naman niya. yun eh. Yes, asawa niya yun eh. Pero, she has the right. Kasi mayroon siyang sexual need. It was just that, kumalat yung video eh. Diba? Especially nowadays, di ba na, yung technology is, alam mo na nakapag tawag dito, one click lang at nag-upload ka talaga. You know what will happen, di ba? So actually, ang maganda din with ako naman, hindi siya yung type ko na film, pero I like yung treatment nung filmmaker kasi parang naging art house pa yung yung Bad Luck Banging or Looney Porn. Although nung una talaga, buti na lang when I was watching here kasabay kayo, talagang napasabi ko anyari kasi ganito yung Bad Luck Banging ganun. Una bakit porn. Kaya nga, di ba nagtatanong ko, ano ba itong mga real actors ba yung gumaganap or are they double or mga adult actors, di ba, na hinire nila doing the first scene, di ba? For us, siguro, kasi conservative tayo na country. Yun nga, parang we are hoping na sana wala ng ganong films na puro yung babae yung nadedehado, ganun. Pero when you look at it in their perspective, hindi nila concern kung it's the girl or the man. Pero yun nga lang, mas heavily on the sexist part sila na yung girl yung piniprejudice nila. Parang ganun. So I think yun yung isa sa tinatry niyang i-point out dito na, bakit if it's a taboo subject like this, we're all afraid. Pero like, pag nanood tayo ng mga Midnight Madness na bloody, patayan, pugutan, we're not afraid. Ganun. Kasi di ba, ang society kasi, ako ang papansin ko, double standard once na let's say ang babae nagkaroon ng kasalanan, 'di ba? Mas mabigat siya on a part of a woman. Although this is not hindi siya I believe hindi na siya related with the film, no? Pero let's say adultery, 'di ba? Kapag ang babae ang gumawa, mas mabigat. Just like yun ang nakita kong part doon sa Bad Luck Banging or Looney Porn na. So dahil siya yung 'di ba? Ang bigat kasi because teacher siya, 'di ba? So siya yung
syempre nagmo-mold ng ng values sa school, 'di ba? Na dapat role model, 'di ba? Pero Mm. bakit nagawa niya 'yon? Grabe yung humiliation na naranasan niya, yung discrimination, yung judgment, 'di ba? At least 'di ba dun sa film, ano siya actually woke. Woke yung yung lead character eh. Although may mga times nagiging preachy na lang nagiging preachy nga lang yung dialogue niya. Pero I like it how he justifies herself na wala naman akong ginawang kasalanan, lang naman kumalat lang naman yung video. Pinanood din naman ng estudyante yan, ganun. So, ayun, sad lang kasi yun lang, yung nakita ko sa film, dihado yung babae. Pero, may Actually, twist sa Jim. ending. 'Di ba? May twist sa ending. Yes. Mm. Nagulat na lang ako, bigla siya nag-transform. Anyari. sabi nga direct, 'di ba naging parang Can de la Cruz. Anyari, bakit naging ganito yung ending? Naging parang nag-transform si ate, naging superhero sa amin. Parang Jim. pinaggagawa na siya doon. Ano po yun, direct? Ayun. Actually, feeling ko, no, pareho kayo ng opinion ng director. Parang hindi, kung ano man yung sinasabi mo na babae yung dihado, parang hindi niya intention na ipakita na laging ito, babae yung masama or something or dihado, kawawa. Parang feeling ko, ang ginagawa niya, feeling ko lang pwede mali ako. Yung expert dito. Para bang kumuha siya ng salamin at tinutok sa atin, ito kayo. Yes. Mm. So parang hindi niya pinipresent na kinakawawa niya yung babae or something. Parang pinipresent niya kung ano yung tingin, ano yung nangyayari sa totoo. Parang wala siyang intention na kung ano man Namang yung... ng girl. Oo, Depiction parang, naman is not always endorsement. So, parang feeling ko siya parang ayun, kung ano yung mga sinabi ni Jim, feeling ko yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi ng film. Sa simula pa lang parang yun na yung salamin yung scandal ba? Parang, what the fuck, ano to pinapanood natin. Parang, interested akong ma-experience siya sa isang malaking sinihan sa yung malaking theater doon sa Berlin. Sa Potsdamer Platz. Wala kasi kami alam sa Berlin. Hindi pa kami nakanood dun. Baka naman Sana makasama na kami sa Berlin talaga. Yung Berlin na hanggang berlinnale.de lang ako, ganon. SCP, sama niyo naman kami. Ayun. Baka naman next year online ulit Online. Okay. Okay. Pero gusto ko yun nga, na parang, oo nga salamin, yun, parang, noong una, yung reaction, bakit ganito? Tapos maisip ko, teka, I'm familiar with this. Kasi nga, syempre, parang ginagawa yan ng dalawang tao. What's wrong? Tapos biglang, what's wrong is yun nga, na-violate sila na what should have been just between the two of them. So, ayun, yung scandal na napanood natin sa simula, parang cellphone ba siya? Cellphone ka, parang hindi ko alam kung ano bang magiging itsura nito kasi napapanood, kumakalat yung mga ganyan. Parang common siya na na-experience natin sa sa mga cellphone ganyan. Pero pag pinalabas siya sa theater, malaki, ang laki niya. Kita natin yung pores, yung ganun, parang kulubot. Marami nag-walk out. Oh my God. Di ba? Tapos yung idea pa na sa simula siya nilagay, ayun, ang daming walk out noon, hindi na nila matatapos yung film, hindi na nila bibigyan ng chance, di ba? So parang parang digging his own grave si Mr. Filmmaker, no? Pero feeling ko intention din niya yun, no? Kung marami siguro mag-walkout, feeling ko flattering yun sa kanya. Pero anyway, yun nga, yung very personal video na yun, hindi tayo sanay na panoorin siya sa malaking screen na naka-DCP. So parang gusto kong makita yung mga tao na nanonood, kasabay natin, no? Doon sa Potsdamer Platz. Kung anong magiging reaction nila. Medyo interested ako doon. Tapos after noon,
after nun, lakad na lang siya ng lakad. No? Lakad siya ng lakad. umiikot Pumupunta siya siya kung sa- saan-saan. Actually. Budapest. Tinutour niya tayo sa sa Romania. Yes. Lakad siya. So, medyo nakatulog ako sa part na yun. Ako Sorry. I'm so Same sorry. here. Tapos biglang pumasok tayo sa classroom, may slideshow, may may keynote, may PowerPoint presentation. Ano nangyayari dito? PowerPoint cinema. O PowerPoint cinema. Tapos ayun, biglang nag-meeting. Tapos ayun, medyo na ako, na-energize na ako sa meeting kasi nandun na yung mga mga feelings mga may mga flip-top pa na nangyayari doon may mga rebuttal, exciting. Tsaka ang ganda ng mga face mask, may mga Oo. smiley. Tapos Kaya nga very, parang dito talaga siya sa panahon natin ginawa. so natuwa lang ako doon sa sa meeting. Feeling ko itong film na to is something na kailangan siyang panoorin ulit at may feeling ako na magugustuhan ko siya. Pero ayun nga, sorry to the filmmaker na tulugan ko yung ibang parts dahil nga sa convenience of watching at home, no? So ayun. So pero hindi ko naman siya na-skip kasi may kasama ako nanonood. Anyway. Correct. Ayun. So interesting siya and napanood ko yung acceptance speech niya. Napaka-nonsense niya na director, natawa ako. Akala niya pinaprank siya nung nag-interview sa kanya. Tapos ayun. Tapos sabi nung producer niya, no, I think you can prank me but I think this Berlin guy would prank us. Parang hindi siya naniwala na parang Naman, feeling ko siya, nanalo siya. parang gusto din niya mag-walk out sa sarili niyang film. Kasi parang yun na, feeling ko, yun naman yung intention niya Parang gusto, sabayan niya yung mga nag-walk out, parang gano'n. Parang gano'n feeling ko gano'n siya na ka-crazy na director. And, very black comedy yung niya yung style. crazy guy. Polarizing nga. Kung I mahanap would mo like yung to meet him in person. kung may opportunity kayo makakita, meron siyang ginawang film noong 2018. I Do Not Care If You Go Down in History as Barbarians. Siya na direct nun. Tapos it's a period film siya noong 1940s. Basta may massacre of people sa Romania. Pero it's a black comedy. Anyway, While watching nga, parang na-feeling ko, Lars von Trier is shaking Gaspar Noé is shaking kasi mawo-walk outan talaga to Ay, Parang siyang pang Q-cinema diba? actually, di ba? yun yung sinasabi ko kanina na difference nung kasi yung si Gaspar and si Lars, nagsushoot sila ng sex sa lens ng cinema Oo. Medyo cinematic. Itong yung sex niya kasi scandalous galing sa Para first person. Talaga yung napapanood natin sa mga porn site. Oo, Ganun. parang Pornhub tapos amateur yung tag. Oo, di ba? Parang, Pero, alam mo yun, parang Amateur porn. nang gugulat siya ng ganun Parang hindi ka talaga magiging komportable doon. So, yes. kasi pag nanonood, ewan ko, ikaw dyan, nanonood ka, ng porn. Sabay, Mag-isa ka lang naman, di ba? Hindi ito parang pag ako ba, ito parang, third world cinema, may bago akong porn, panoorin natin ng sabay. Parang ganitong Oh my God. Berlin Oh my films. Hindi naman siya ganun So parang ganun yung difference ba? Parang yung bagay na napapanood mo, isa ka lang. Okay lang na skip mo. Yun yung mga yun. Skip lang doon lang sa juicy parts Pero dito Tapos, hindi Which, Tsaka yun para siyang parang pagkapanood mo, uy, teka, parang pamilyar ako dito Teka lang, bakit nandito siya sa sinehan? Parang gano'n. Oo, diba? Teka, mali yata ako parang gano'n siya, Parang sa tangent din, parang yung early years ng porn, hindi ba sa sinehan pinapalabas yon? Yung mga, yung pinaka-popular na yung yes. Behind the Green Room ba yon? Yung basta yung ganon, they were shown in cinemas nung this was around 1970. Kasi wala naman tayong Walang internet. Betamax noon, walang internet, walang Pornhub. I mean, people watch this in yun dyan. Pero production to na porn, hindi to yung Oo. amateur na mga Pero- contemporary. Yung framing din yung important kasi this is ito nga yung amateur Pornhub videos. Ayan, kuha sa bahay, di ba? Parang. Pero hindi totoo yung
parts na nandun sa scene. Hindi. Halata siyang hindi totoo. Lalo yung dun sa puwet na part kasi parang ewan ko kasi 'di ba dapat may Malay mo, totoo kulubot. yun. Ay, sabay gan. Ewan ko, parang feeling ko para siyang manikin kasi parang sabi ko, bakit parang wala namang fat si ate sa Baka sa baka makinis talaga puwet niya. puwedeng gano'n, 'no? Pero alam ko kahit European sila, parang meron silang prosthetics. Na-search niyo ba si ate kung ano siya? Anong level siya of an actor or a celebrity sa kanila? Let's Teka, see. search ko nga. Kung Sharon Cuneta level ba siya dito or Vilma Santos or something? Si Katia. Kasi dagdag yun eh. Katia Pascariu, Theater Dagdag actress challenge. siya. theater actress siya. Tapos filmmaker din siya. Pero hindi siya celebrity na parang Hindi. megastar. Para siyang Angeli Bayani ng Romania, gano'n. So, Kaya siguro siya yung kinuha for this Kailangan kasi pala kaya sa kanya. ng niya. ang inisip ko stature kasi niya. kung celebrity siya tapos gumawa siya ng ganito, parang mind blown. Mm. Diba, isipin Iba mo si na. Chris Aquino, di ba? Gagawa ng Oh my ganitong film. God! Masusuka ako. Intro pa lang, di ba? Papalabas sa MMFF. Nahulo ka dyan. Ay, naku. MMFF opening film, no? Chris Aquino's Bad Luck Banging na remake. Si Chris Aquino. On Anyways, that note, yes. ayun, yun, I guess we'll stop here. We might talk about more films in the future, pero sige. So thank you all for coming. Thank you for coming. And, Listening. And listening to us. Hopefully- Pasensya na guys kung medyo matagal yung episodes namin. It's because of this. May Berlinale kasing kaming prioritize. Yes. Ganun. And my work din. Wow. So, May work. talagang schedule conflict tayo. Oo. Hopefully we can meet again to talk about the other films that we all saw together. Yun. Yes. And until that time, yun. We'll May dagdag ako. Salamat again sa FDCP for providing us the kulang ko anong tawag doon. some sort Visitor Visitor's pass something. Yes. FDCP, Parang- bakya naman. Baka naman po. Sa kami sa mga pwede naman kasing mag-apply doon. Mag-apply ka pero companies yata ang kailangan parang kailangan company. Kaya Hindi in the company of us. Joke. Don't you guys like our company? Next time. Joke. Next time. Sige. Third So- World Cinema. Until then, follow our socials, Third World Cinema Club, Third WCC on Twitter, go to Film Police Reviews. Ako, paminsan-minsan, I still write for Present Confusion. That's devasishanti@blogspot.com. Yes. And if you like this episode, and you want to share a little bit of your love, you can buy us a coffee on Coffee. That's ko-fi.com/Third World Cinema Club. $33 lang siya. So that's 150 pesos. Ano, isang venti, isang medium na. Yeah. Diba? Buy us Yun. a coffee. We're Yun. poor. We're poor. We're poor. Yun. That's it. But you buy a coffee and then you already supported us. So Yeah, Yes, or kung that's wala right. naman for kayong those maibayad. people, Magpakita ka na, Jim, ng video. Bawal na siguro ng t-shirt. Mag-t-shirt ka, Jim. nakahiga na kasi ako, sorry po. Ay, gano'n. Belly hair. Aray. Napahiga Pero na ako kay Comfy na. Just leave us, kahit na wala kayong mai-donate monetarily, that's fine. We'll keep on making episodes. Just share. Kahit na wala kayong bayad, just share it please with your friends. Review us kung nasa Apple kayo nanonood sa iTunes. Review the reviewers. Review the reviewers. It helps the algorithm. Ayan. Yes. So, Such meta. and meron po kayo, direct na ipapromote ka ba for na projects? Ganon projects? Wow. Oo nga. Wala naman. Wala naman.
Bye Third World Cinema Coffee. Ayun. Yes. Ayun. So, we're ending this episode yun. Please watch out for us in the future. Hopefully, more discussions on Berlin. Bye. Bye-bye. Bye. Third World Cinema Club. I-